TNT, iginiit na hindi pwedeng basta-basta na lamang kanselahin ang mga lisensyadong baril ni Pastor Kibuloy. Sinabi din ng TNT na wala silang impormasyon sa sinabi ni Senator Hontiveros na mayroong private armed group, ang King of Jesus Christ leader na si Pastor Kibuloy. Hindi po natin alam kung saan po yung information niya, with due respect kay Senator Hontiveros po, with respect dun sa sinasabi po niya na private army ni Pastor Kibuloy. We don't have any information on that. As to the question, bakit hindi pa po nakakancel o nare-revoke po yung mga licenses and registration po ng baril, meron po tayong umiiral na batas, yung pong Republic Act 10591, at under Section 39 po ay malinaw po doon yung mga grounds kung saan po pwede na po nating i-revoke or i-cancel po ng Firearms and Explosive Office yung LTAP at registration po ng isang baril. At ang isa nga po dyan, kung ikaw nga po ay nakakommit po ng isang crime involving the use of firearms. Commission of an offense under Republic Act 9165. Malinaw po yung Section 39 ng 10591 na dapat po ay conviction po ang of crime involving moral turpitude that can be a ground for revocation and cancellation po ng LTAP and registration. Tila nababagalan si Senator Hontiveros sa paghahanap kay Pastor Kibuloy, aniya, iminungkahi niya sa PNP na pabilisin ang pagdakip kay Pastor Kibuloy. Dagdag pa ng senador, posibleng mayroon ng failure of intelligence sa panig ng Philippine National Police o PNP, kaya't bigo pa ring matukoy ang kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni Senate Committee on Women Chairperson Senadora Risa Hontiveros, kaya naman muling nanawagan si Hontiveros kay PNP Chief Romel Francisco Marbal, na doblehin ang pagkilos para sa agarang pag-aresto kay Kibuloy, na inisyuhan na ng 3 warrants of arrest. Para sa mga karagdagang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.